What's up mga tol? Ayan. Sa wakas, andito na siya. Mga brad, welcome brad. MCB 100 version 2. Ayan, mga idol. So, version 2 natin mga idol. Medyo tumaas lang siya ng kaunti, ng 500 pesos. Kasi may dinagdag tayong accessory para dito. So, pasensya na lang, nagtaas ha. 500 lang naman mga idol. Kailangan hindi ko na pwedeng i-absorb yun. So yung packaging natin brad, supposedly mas maliit sana siya, no? Dual. Kaso kapag inantay ko pa yung box na yun, baka mas tumagal pa ng isang buwan. So sabi ko, for this current batch, sige lang. Yung dating box na lang natin, total proven naman ito na matibay itong box na to. At least sigurado ako dumating ng Pilipinas, secured at working, no? So never ko pang nakita itong version 2 in the actual, no? So, makikita natin, sabay-sabay natin buksan ang pinagkaiba ng version 1 and version 2. Of course, alam ko yung pinabago ko. Alam ko yung sinabi ko sa factory na idagdag mo yan, ibawas mo yan. Alam mo yan. So, actually, lahat dagdag Wala akong binawas. So, alam ko yung actual na pinabago ko. Pero yung actual na makikita ko siya is ngayon ko lang first impression ng version 2. Ayun, dagdag na naman si Mekman Brad, no? So, again, open natin. So, hindi ako nag-edit na nito. Kasi kapag in-edit ko, mas tatagal tayo. Para makita nyo rin yung standard na ganito na ako, diba, ng version 1. Baba ko lang saglit. Yan. Para makita nyo yung standard nya na package included. Yan. So, paglagay nyo ng karton, same thing, yung box natin na malaki na 1 layer, no? MCB 100 dynamic ito, super cardioid, 610 megahertz to 670 megahertz. The same pa rin po yung ating frequency range kasi wala namang nagreklamo sa atin ito na nagdi-disconnect, no? So far. So nakinip muna natin yung frequency range nya. Ayan. Ito mga tol. So, tapag ko lang dito ang ating attache case. Hindi siya tour case, brad. Para siyang attache case kasi may susi. Yan. So, ulitin ko lang ito parang for beginners, no? Sa mga hindi pa. Kasi marami na tayo ngayong dumadami ng mga kamekman natin, mga idol, brad. So, let them experience naman yung mga hindi pa naka-experience na mga open items natin. So, tour case natin, brad, aluminum. Okay. Of course, wood ito, no? Laminated. May tour case siya, may lock siya na disusi. Yung susi niya nasa loob. Open natin mga brad. Ooh. Okay. 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 So, yung ating ang ating pencil case, mga brad, pagdating ng pasukan, may pangalan na. So, yung anak niya, pag nawala yung pencil case, at least alam na kung kanino galing. Ito, pagpamigay ko na to sa mga anak niya para mag-school na pencil case. Joke lang. Lagayan po yan ng mic natin. So, leather case, pouch. Yung user manual natin. Same as before. Okay. Yan. So, hindi ko alam kung anong gusto kong unahin Andun pa rin, brad, yung foam natin na dalawa. Okay. Basic pa rin yung red na nasa loob. Ito naman yung black extra pouch natin. Ito yung content product sa lahat. Okay. Yung anti-roll natin, gray pa din, 2 piraso. Meron tayong batteries dito na 4. Yan. Alkaline batteries. Lone Life. Yan. Lone Life to siya. Ngungo. Walang G. Lone Life. XLR1. XLR2. 2 pa rin yung XLR natin, brad. This is for professionals, no? Of course, yung mga churches natin, simbahan natin, tsaka mga school, hindi ko kayo kinakalimutan. Although ito pang pro microphone ito, of course, pag pro microphone, ginagamit talaga natin XLR. Pero siyempre, may mga gumagamit ng mga simbahan at mga schools sa user natin. So, of course, di naman natin sila pwedeng kalimutan, no? Iba nga, pang video lang, pang bahay. Yung mga yayamaning friends natin, na naka-MCV.
Off ko lang yung electric fan. Mahal ang kuryente ngayon. Mahal ang kuryente. Okay? Antenna natin, idols, 4 pa din. Of course, true diversity, 4 na antenna, no? Kung ano yung mas malakas, yun ang gagamitin. So, i-build ko na ulit ito. Diba, Brad? Adapter natin, Brad. May changes tayo sa adapter. Dati may connector siya, ano? Dati meron siyang connector. Kasi ang problema, Brad, yung ibang ewan ko ba, bakit nawawala yung mga connector nyo. Yung iba kasi natin mga ka-audio, mga idol, is nawawala nila yung connector. Yung connector ng tri-pin, di ba? So, no choice. Sabi ko sa factory, hanapan mo ko ng quality naman. Quality na adapter. Maliit lang naman siya. Ayan. Quality na adapter. This is 100 to 240 volts, 12 volts, 1200 milliamperes na. Kasi yung built-in na, hindi yung didugtong kasi nga nawawala ng iba. Ayan, that's the reason. Tatlong ano customer rin nakawala eh. Kaya bumili ulit sa akin ng cord. Sabi ko, sige, next time na lang padalang kita ng bago. Ayan. Ang mahiwagang susi natin, na dito ko lagi nilalagay na. Okay, ano pa ba? Yan. Ito, Brad, BNC cable. Ito yung bakit nagmahal yung product natin, no? May dinagdag akong accessory, yung BNC cable. Itong BNC cable na to, mga idol, is pwede siyang i-connect, no? Yung microphone natin, yung antenna natin sa likod, papuntang harap. So, dalawa ito, tag 200 pesos ito. So, bali 400. Yung 100, Brad, dito yung napunta. Yan, sa grills natin. Ayan, Brado. Open natin na. Yung binigay sa akin sample, medyo darker. Yan. Papakita ko sa inyo. Ito medyo polish, which is much better. Mas glossy itong bago. Kumpara doon sa sample unit. Yan. Yung ating handheld. Set ko nga. Yan. Medyo glossy nga siya. Yan. So, kasi pinadala na ako ng factory. Before ko kasi ako mag-mass produce nito, padala muna ako sa factory. Ito. Pinagawa ko talaga yung kanyang grill, tsaka itong haba na to. Yan. So, kung mapapansin nyo sa lumang version, di ko ito, wait lang. Wait lang mga idol. Nilagay ko lang yung lumang version. Para may idea kayo. So, handheld muna tayo before tayo sa receiver. Mababang video to mga brad. Kung tinatamad kayo, kayo bahala. Ayan. So, yung pinagbago mga idol, no? Ito mali talaga to kasi ito is yung prototype namin na ginamit namin last year pa ng April 2024 pa ito. Yan. Ito ay yung latest natin. So yung mga na-receive nyo ngayon, mas malaki na yung logo nun. Ito kasi prototype pa lang ito. Pinakaunang unit na pinadala sa akin. So dati, black grill, round ito, tulad dun sa Shure, no? Tapos red. Ayan. So ito naman, of course, sino bang na-request nito? Si Mr. Marlon Gonzalez, no? Gusto niya is yung, yan, hindi gugulong. Ayan na, Sir Marlon. I'm listening to you. To you guys. Kung ano yung mga request niya. Pinadagdag natin. Mas premium siya, tingnan, Brad. Yan. Tingnan nyo naman yung microphone natin. Diba? Professional. Sana kumanta naman ito mga international artist. Feeling hero si Mekman, ano? Okay. So, mapapansin nyo, Brad, mas matangkad or mas mahaba yung ating bagong handheld. Humaba ito, Brad, dito sa barrel niya. Mapapansin nyo ito. Ayan, no? Mas mahaba ito kumpara dito. The reason for that is because ayaw natin magbago yung tunog nito sa bagong unit. Dati kasi, yung ganito lang siya, pinalitan namin ng grill. Since yung grill, ito naman yung grill, pagpantayin natin yan. Mas mahaba ang grill nito kumpara dito. Ayan, okay? So, since mahaba
since maikli ito, kumpara dito, pag pinalitan mo lang yung grill ito, yung cartridge niya sa harapan, ang lapit na dito. Okay, so pag malapit na yan dyan, masyadong mabase yung boses ng tao. So, nag-try kami ng multiple length, no? So, kaya, pinahaba namin ito. Yan, mapapansin nyo, mahaba siya, no? Pinahaba natin siya para umatras onte yung cartridge. Diba, mga idol? So, it takes time to develop the product. Actually, dapat nung December pa to naisipan namin. Kaso yung first test namin nito na maikli, mabase yung ano niya. So, para hindi magbago yung tunog, kailangan namin ipamanufacture ito. Ito yung 50 pesos, Brad. Itong mahaba na to. Yan. 50 pesos yung ginastos ko dyan. Kaya siya, nagpadagdag ako sa inyo ng 500 pesos. Yung kapalit naman nun, may BNC cable tayo. At the same time, yung handheld natin, mas premium. Okay? So, lalagyan natin siya ng battery later on. Lagyan na natin. So, pause ko lang saglit, lagay ko lang yung battery. Yan. So, mga bagong user ng MCV natin, ng mga microphones natin, ng handheld. So, yung MCV natin, 100, and MCP 100, paras lang po yung handheld nila. Okay? Pinagkaiba lang yung receiver. So, kung may MCP ka dati, may MCV ka, version 1 or version 2, pwede mong pagpalit-palitin. Okay? So, ang location lang nito is ganito, ano? Shotgun type yung kanyang battery. Madaling tanggalin. Madali lang din i-load. So, tulak lang doon. Sorry. Kasi nanginginig na sa pagod. Nagbuhat ang bigat ng mga microphones natin. Ayan, bro. Okay. Sensya na. Basa yung kamay ko. Pasmado kasi ang daming binuhat ng mga cargamentos kanina, pati mga speakers, yung mga HDPE na 2RU, 3RU dumating na rin. Okay, so parehas na siyang may batteries. On natin yung eto sir, hindi ko talaga mapapalitan sa ngayon kasi marami pa kaming PCB sa factory. 1,000 pieces yon, kailangan namin ubusin yon. Kasi pag di namin inubos yon, sayang sa pera, ano? Maybe pag naubos namin yung 1,000 pieces na PCB, baka next time button na ito, tapos lang natin ng ilaw yung baba. Ubusin muna namin yun. Okay, so switch on natin, makikita na yung difference. Makita nyo ba? Hindi. So OLED pa rin yung ating screen, TFT, OLED nga. Yan. So ganun pa rin, may numbering, may frequency, may battery indicator, tsaka may power indicator niya. May numbering system siya na pwede mong baguhin doon sa receiver. Pag pinair mo, magbabago na rin ito. Off ko ulit. Pag enough ko ito, yan, may word na siyang Mecman. Okay? So dati, pag enough natin to, off lang siya. Pag in-on natin is hello. Version 1, hello, off. Yan. So sa bagong receiver, bagong microphone natin na handheld, yan, pag in-on natin siya, Mecman version 1. Pag enough natin siya, Mecman. So, sir, kala ko version 2 na to. Bakit version 1 pa rin? Yan. So, ang reason, Brad, is because tinanong ko kasi yung mga users dati. Okay, mga nag-events talaga. Pangkantahan, pang-concert, no? So, tinanong ko sila. Wala naman silang feedback regarding dito na palitan natin or re-retune yung product natin. Yung battery niya mahaba talaga, 8 hours. Depende sa klase ng battery. Hindi siya, kahit always on ito, hindi siya matakaw sa battery. Okay? So, tapos at the same time, yung pick up nito na voice quality is awesome naman daw. Less changes lang dun sa may EQ. So, sabi ko sa factory, wala tayong babaguhin sa EQ. Follow the default, the same. Lagyan mo na lang ng Mecman dito for branding. Okay, so kaya siya version 1 pa rin. Yung software niya, version 1. Yung hardware niya, yung version 2. Okay? Parang sa computer lang yan, Brad, no? Pwede kang mag-upgrade ng physical parts, ng components. Yung software mo, Windows 10, Windows 11, Windows 12, nagbabago yung software. So yung software niya, version 1 pa rin. Hindi ko talaga pinabago kasi ayokong baguhin kasi maganda yung performance niya eh. Bakit ka pa babaguhin yung
software niya kung okay naman. Yung binago lang natin is yung physical appearance niya, okay? Yung hardware part. So, version 2 yung hardware, yung software niya, version 1 pa din. Okay, so expect the same performance pagdating sa voice or vocal reproduction. At the same time, yung battery saving niya, yung power niya, na napaka ganda ng feedback, matagal malubat yung battery natin. This is not coming, hindi ko sinasabi ito na ganito brada. These are all feedback from the existing users. Okay? So mga nakagamit na. Sila yung nagsasabi niyan, hindi ako. Nire-relay ko lang sa inyo based sa feedback nila. Okay? So off muna natin siya. So this is only an overview and unboxing, no? Matagal lang talaga tayong mag-unbox kasi maraming i-discuss dito sa unit. Okay? So here is our receiver. Kunin ko lang ito. Yan, tapos lapag ko lang ito para mas madali tayong mag-discuss. Nakakangalay sa likod pag tumatanda. Ito. Kalimutan ko. Hindi na pala gumagulong yan. Ayan. Ayan, takot ako nilagay ko sa table nga pala. Hindi na pala ito gumagulong. Ayan. Ito, Brad. Mekman listens, bro. Ayan. So, here we go with our receiver. Yun pa rin, Brad. It's always a promise kay Mekman Audio na sulit yung bayad ninyo. Okay, zoom konti. So ipagharapin lang natin yung version 1 and version 2. So anong nabago? Again, sinabi ko, no? Ang nabago lang dito is yung physical niya lang, physical change or yung mechanical or yung tawag dyan. Yung physical lang niya, binago natin sa version 2. Yung software, yung PCB board is exactly the same. Papakita ko ulit sa inyo, bubuksan ko yung laman yan. Just to show sa mga bago nating gustong kumuha ng unit na to. So mapapansin nyo dito, first thing na nagbago sa atin dito is itong front handle. So, sir, bakit mo naman pinadagdag yan? First of all, normally kasi sa mga, alam ko na, experience ko na nasasagi, no? Or ito. So, ito kasi, pag nalagay mo na sa tour case, ito yung first protection niya. So, pag may foam dito, ilalayo na yung gamit dito. Okay? So, ito ngayon, yung screen mo, maiiwas gas-gas, maiiwas pindot, maiiwasan masira agad. Okay? So, yun yung purpose nito talaga. For protection nito, pag nasa case na. Second, ayun nga, handle din siya at the same time, pero hindi naman talaga siya handle. Second, Brad, is yung naglagay tayo ng holes dito. So, yung holes na to, tulad ng sabi ko kanina, yung antenna natin, pwede natin kukunin mula sa likod yung isa, sa likod dito sa isa. So, dalawang antenna yung nasa harapan. So, may pipicturean natin, no? Ikakabit natin tong BNC connector para doon sa antennas natin. Okay. Again, Brad, yung MCB na 100 na to, itong demo unit natin, tatlo lang yung antenna niyan kasi yung isa, binenta ko sa isang customer ko na nawala na yung kanyang antena. Naiwan niya sa event niya. So, anyways, pag naka-tour case ka na, pag naka-HDPE ka na, hindi mo na kailangan tanggalin yan. So, iwas, wala ng unit, no? Meron din akong antenang parating. Saka ko nasabihin yan. Ayan na naman tayo. Bibitinin ko na naman kayo, no? Okay, so may holes tayo dito. Merong handles. What else ang nagbago? May nagbago ba? Wala. May nagbago ba? Wala. May nagbago ba? Wala. May nagbago ba? Yung logo lang. Yung logo dito, nilipat natin dito sa kanan. Kasi wala nang space, no? So again, sinasabi ko lang sa inyo, the reason for that is meron tayong mga existing PCB board doon at ayaw natin pakialaman. Which is already, this is already working perfectly. So, nagdagdag lang tayo ng extra mechanical change sa looks niya, aesthetics. So, yun lang mga idol. So, MCB1 versus MCB2. Software niya, parehas pa rin.
PCB, the same pa rin. Performance, range, exactly the same. Because, again, we should not fix which is not broken. Hindi naman sira, wala naman problema. Mas pinaganda lang natin aesthetically. Okay mga idol. So kung may MCB version 1 ka, huwag kang mag-expect na kailangan ko mag-upgrade sa version 2 kasi mas maganda yung software na. No. It is still the same, no? Investment mo dito sa nakabili ng 9,000 pa dati, 9,500. Congrats sa inyo mga idol. 9,500 lang ito dati idol. Ngayon 12,500 na. Yung mga nakakuha ng mga kailan ba nung introductory price, no? 9,500. So ngayon kasi idol, syempre may kailangan tayong bayaran. Nagbabayad tayo ng taxes sa costumes, sa may ano. So kailangan din magtaas ng price for product development. Ay, kalimutan ko idol. Ito pala. May pinabago pala ako dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, ito yung version man sa taas. Wait lang. Naka-on yung ilaw. Sorry. Ayan. So may pinabago pala ako dito. Yung kanyang markings. Ayan. So ito yung version 1, AB. Ito, pinalagyan ko ng ganito. Kasi iba, ano ba tong switch na to? Hindi nila alam. Pinatanggal ko na yung word na switch. Ayoko nang may small letter. Masaya na talaga ako. Ayan. So pinakita ko dito, mayroong microphone, mayroong lapel. So lapel switch ito sa A and sa B. Okay? Ito naman, so yung ito, pinagaya ko yung sa MCP. Ayaw ko nang may small letter. So A, RF, B, AF. So ngayon, yung MCP natin, MCV, MCT, MCZ, pares-pares na yan. MCZ, hindi pa yun na i-introduce mga tol, no? May new product tayo. So, pares-pares na sila ng design dito. So, of course, no? Same company, same product. Dapat same language, design language. Okay? Too much talking na naman. Sa likod, may nagbago ba? Yo! What's up? May nagbago ba? Wala mga idol. Okay. So, ang request ko sa factory, palagyan din natin sana dito ng yung anti-pull, yung protection doon sa may wire para hindi mahugot. Pero, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may mga existing PCB doon na hindi naman namin pwedeng itapon lang. Or, kasi kapag pina-adjust namin ito, magmumove lahat sa kanan, di ba? So, waste kasi bro, tapon. Inuubos lang namin. Pag naubos lahat yon, kung pwede lang palagyan na natin in the future at may budget na, palalagyan natin. Pero right now, wala namang problema sa unit natin. So, keep muna natin. Okay? Maybe sa version 4 after 5 years. Okay. Madami-dami yung 1,000 units. So, yung tenga natin, ganun pa rin, no? Triangle type. Triangle siya, hindi siya bilog. So, yung cross section niya, bilog, magiging triangle. Ganun pa rin siya. Okay? So, buksan natin. So, kung gusto niyo malaman yung laman ng version 1 natin, nasa YouTube natin, nasa Facebook natin. So, yung version 2 natin, bubuksan din natin. Okay? Nag-upgrade na tayo, bro. Napapagod na akong kakabukas. So, pinapakita ko, again, tulad ng version 1, pinapakita natin yung laman para alam nyo kung anong laman ng binibili nyo. Kasi 12,500 brad is not a joke. Hindi pinupulot yan brad. Ilang events yan bago mo makuha yung 12,500. So, lalo sa mga nagbe-basic pa lang, no? Iba, pumapalo, 4,000 lang. So, kung mga ganyan yung events nyo, hindi agad-agad mababawi ito. Pero, it's a good investment mga brad, no? Kasi pag maganda yung performance magandang performance ninyo sa clients nyo, of course, kayo yung ibubok uli. So, although may mga clients talaga na budget meal, so budget meal lang din ibigay nyo. Pero once kasi naka-experience sila ng maganda sa iba,
Di ba? Uy! So, sorry na lang kayo pag napalitan kayo, no? Kaya pala ako. Nag-zoom. Yan, so buksan natin yung unit natin. Same pa rin, Brad, no? Punong-puno pa rin yung ating laman. Ayan. Okay. Ito yung yung kanyang harapan na board. Yung PCB board niya. Ito yung kanyang main body. MCP, parehas na parehas yan. MCV, parehas na parehas. Agad mga bro. Ito yung kanyang content. Okay. So, this is where your money goes mga tol. On pala natin. On muna natin. Para makita nyo din yung user interface. Kunin ko lang yung kanyang bagong power adapter, no? Para pa rin siyang para pa rin siyang laptop. Ano pala mga tol? Grabe, 26 minutes. Ang tagal na naman ito ma-upload. Okay. Saksak natin. Okay. So, ano naman tayo? Dito naman tayo sa user interface na yan. Again, this is para din sa mga baguhan na hindi pa nakagamit at hindi pa nakita sa mga reviews ko regarding MCV100. Okay. So, boot natin. Yun. Nakamake mo na naman siya mga idol. Yan. So, yan yung wala sa version 1 na pinalagay natin. Off. Yan. Make man. On natin ulit. So, magbuboot siya. Makikita mo lahat ng LED lights na is working. No? So, recap lang tayo idol. Meron tayong switch button dito sa left. No? So, this can switch to handheld yung microphone mo. Pag press mo may lapel. So, you can use 2 lapel and 2 handhelds but only 2 at the same time. No? Hindi siya pwedeng sabay yung 4. Okay? So, set natin dito. Ito yung kanyang arrow. So, meron siyang, wala na siyang language. Dati meron siyang Chinese and English. Now, default niya is only in English. Okay? So, yung first natin is, yung kanyang preset. Okay? Pwede ka mag-change ng channel dito or mag-change ng groupings. Back natin is IR. Yung select natin is set. So, back tayo. Next natin is tuning. So, pwede ka mag-manual tuning dito. Okay? Pwede kang magbago ng point, yung kilohertz niya. Pwede ka rin magbago ng millihertz. So, next naman natin is yung kanyang scan frequency. Okay? Pag scan frequency, ang ibig sabihin niyan is auto scanning. Okay? Merong tatlong klase ng pagpapalit ng frequency dito. First is yung pangalawa kanina, ang tawag doon. Nag-IR select siya, no? 10 seconds yan. Pag wala siyang maghanap, magbabak lang siya, mag-error lang. Okay. So, yung una is by tuning. Second natin is scan frequency. Yun yung auto scan. Yung next naman natin is yung spectrum. So, yung spectrum, ito naman yung manual tuning. Ang bilis talaga nito, brad. Compare nyo yung scan frequency sa ibang brand. Hindi naman sa nagmamayabang brand. Pero I know. Nakikita ko sila. Nakita ko ang bagal mag-spectrum scan. Kumakanta na yung singer mo, hindi ka pa nakapag-change ng frequency. Ito, napakabilis mag-scan ng frequency real time. Every 1 second nag-update siya. Okay? So, dito, may arrow dito. So, right now, wala talagang frequency na magulo, no? So, in case lang may frequency dyan, ito lang arrow. Yung arrow natin, sorry. Ano ba sa cellphone na tayo? Itong arrow na to, gumagalaw, oh. Nasa baba, yun, oh. Piniptest ko lang ito.
pwede mong baguhin yung frequency. Ayun, habang gumagalaw siya, nagbabago din dito. So yung itong channel 1 natin, ang frequency lang niya is 610 to 640. Okay? Yung sa may 2 natin, okay? Spectrum din tayo. Sa number 2 natin, 640 hanggang 670. Okay? So, ito, hindi siya mag-overlap dito. At ito din, hindi siya mag-overlap dito. So, kasi nakahiwala yung kanyang frequency. So, kaya kagandahan dito is sila mismo, yung both channels niya, iniiwasan niyang interference. Okay mga idol? So, ano ba? Next natin, ikabit, back natin. Back muna natin. Back yan. So, yan yung ano nyo, Brad. Ito pa pala sa mga bago, no? Pwede ka rin mag-change dito, Brad, ng number. Halimbawa, may 4 kang ganito. Ito is gusto mo number 3. Okay, back mo. Yan. Tapos dito din, gusto mong number 4. Yan. So, kung meron kang 4 nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede mong baguhin. Pati yung handheld mo, yung numbering nandito na rin. Pwede mong, kung gusto mong medyo maganda tingnan sa akin, ha? Yan. So, pwede kong gawin, yung, kung dalawa lang naman yung handheld mo, no? Tapos, ito, gagawin ko number 1. Okay. Back. And then, yung pangalawa natin, gawin natin number 2. Yan. Back. Yan. So, kahit kalimutan mo na lang to. Kahit kalimutan mo na lang yun. At least 1, 2. Kung meron kang color coding, at least yung isa blue, yung isa orange, alam mo na kung ano yung microphone. Kasi may kulay na yung ito. I-request ko nga rin sana kung pwedeng i-change yung color nito. In the future, maybe. Software update. Okay. Yung pwede yung palitan blue, yellow, green, di ba? Nasa idea ko na yan. Pero not now, mga brad. Tapos pag mag-didilaw dito, didilaw din sa hanel. Sa may ilaw dun sa may ilalim. In the future, mga idol. So, walang imposible kung marami pa rin tayong tagabili at may financial support, kaya pwede tayong mag-improve ng product natin. Okay? So, takpan ko lang ulit to, tapos ikabit naman natin yung kanyang antena sa harapan. Ayan, pause ko lang mga idol. Ayan mga tol, sorry, before ko pala lagay yung cable natin, ituturo ko na rin sa inyo pala yung proper way ng paano kinakabit yung kanyang cables, no? So, first of all, no, hindi ko pa kinabit yung screw pabalik, ha. Open pa rin ito. So, first of all, mga tol, unang yung gagawin, ang unang gagawin is kukonect muna natin tong ganito, yung female niya. And so, yung female muna, connect natin. Align lang natin dun sa butas. Baon, ikot, maglalak dito. Okay? Ganon din sa kabila. Yung female niya sa kanan. Okay, i-align mo lang dito. Okay, baon, ikot. Virgin pa siya mga to na yan. Maglalak yan. Okay, so meron ka ng ganito. Pero pag kailangan yung ganito yung setup nyo, dapat kasi tatanggalin muna talaga yung kaha niya. Kung hindi mo tatanggalin yung kaha, hindi mo makakabit ito sa gilid. Okay? So, since nakatanggal na yung kaha natin kanina, tanggalin ko lang ulit. Okay? Yun. Next natin mga tol. Next natin, tanggalin natin itong tatlong parts na to. Dalawa lang pala. Iiwan natin yung gasket na to, yung pula. Okay? So next natin, papasok natin siya dito. Hanapin niyo yung flat, ito. Kita niyo, meron siyang flat dito. Ito yung thread, di ba? Meron yung flat, ayun, flat to. Yung flat nakaharap dapat doon sa may pader o sa may wall niya. So tututok ko lang ito dito. Yung flat. Yan. Tapos dapat tatagos ito. Okay. Next naman. Next na gagawin. Yung kanyang tawag nito. Washer.
Tapos saka ito. Ikot. So kung again Brad, no? Kailangan natin buksan yung kanyang takip bago natin ma-install ito. Okay. Pause ko lang mga tol. Nahirapan ako mag silip ng thread niya. Pause ko lang, kabit ko lang yung thread niya. Yan, resume ko lang. So ito lock ko lang din. Yan. Okay. So okay na yung gilid niya. Tapos ano yung takip natin? Ngayon, pwede mo nang ikabit yung kanyang top plate. Tapos, kanyang antena. Saan yung apat na antena niya? Ito. So, itong unit na to is sa NCR lang ito. Ayaw kong magbanggit ng mga names. Yung iba nagpapa-shoutout sa akin pero privacy daw, di ba? Data privacy. So lagyan muna natin yung dito sa harapan. Okay, dito. Lock. Okay. Sa harapan. Okay. Ano ba ng tiyanan yan ba? Parang wifi. Triangle. Likod. Okay. Ano siya ang idol. Ganyan na yung itsura niya. Yan. Ganyan na yung itsura niya kapag kinonect natin siya. So, bakit ganyan? Bakit kailangan alay-layo? Pwede naman apat sa likod. Oo, pwede naman yung apat sa likod. Pero ano kasi Brad itong mga antena kasi na ito Brad, no? Omnidirectional yan. Okay? Pabilog yan. Pabilog. Parang may balon sa gilid. So, kung yung apat na yon magkakadikit, ayun yung interference na tinatawag. Pag sinabi mo sing interference Brad, nagbabanggaan yung mga signal. So, kung ito magkakalapit, ganyan. Halimbawa, isipin mo may lobo dito, nagbabanggaan. Nag-aagawan sila ngayon ng power, ano yan, yung signal niya. Doon yung mostly common na issue. So, ginagawa natin to para paglayo-layuin. Ito, malayo dito. Ito, malayo dito. Doon sa, kung nagbabasa kayo ng standard ng mga microphones, no? Doon sa may Shure, ang minimum distance nito, tsaka dito is dapat 4 inches. Okay? So, yung ginawa natin dito, mas mahaba pa sa 4 inches. Kasi, paano Brad, no? Kahit sinasabi ko sa inyo, sa Shure kasi, dalawang ganito, pwede mong pagpatungin. Okay? 3 and above, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kailangan mo na ng antenna distributor or antenna distribution. Or tatawag nila iba dyan, yung booster na yung tawag nila doon. Tapos sa booster, isa lang yung antenna. Tapos sa likod is yung may paddle. Okay? So, yun naman yung pang professional. Sobra na yun. Okay? So, ito, gumagawa tayo ng paraan, kahit pa paano, may hiwalay-hiwalay natin yung mga antena. Kasi pag apat to, imagine mo, apat din yung antena. 4 times 4, 16. Diba? 16 na antena sa likod, magkakadikit na yun, Brad. Paano na lang? At least kung kahit apat yung ipatong to, walo pa rin yung nasa likod. Diba mga idol? So, yan po yung ating MCB 100 version 2. Pasensya na sa sa may aking cellphone. Hindi ako marunong paano adjust. Yan po ang MCB version 2 na wala sa version 1. Salamat po
And PM lang pag may order. Of course, sa limited stock, as always, mabilisan ang stocks natin sa ating mga microphones. And next naman natin, i-unbox tomorrow yung MCP naman, if you will have time. Yan. Sa MCP natin mga idol, meron na rin siyang ganito rin, antenna sa harapan. Dati wala rin yun. Ngayon meron na rin siya. Okay, thank you guys, and have a nice day. Have a nice evening or morning. Madaling araw na. Thank you po sa lahat.